Napapansin mo rin ba, parang may ilang kabataan ngayon na mas matapang gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama? Pero bago natin lahatin, tandaan natin na marami pa rin kabataan ang mababait, masisipag at may pangarap sa buhay. Ang tanong ay, bakit may ilan na nalilihis ng landas? Isa sa mga dahilan ay kakulangan ng gabay. Kapag kulang ang oras ng magulang sa pakikinig at pakikipag-usap sa anak, naghahanap sila ng ibang impluwensya na kanilang susundan. Pangalawa, ang impluwensya ng kapaligiran. Kung palaging mali ang nakikita at naririnig ng isang bata, maaaring isipin niyang normal lamang ang paggawa ng mali. Pangatlo, ang epekto ng social media at internet. Maraming magagandang aral ang makikita rito, pero mayroon ding mga content na nagtuturo ng maling asal, kawalan ng respeto at paggawa ng hindi tama. At panghuli, ang kakulangan sa pananagutan. Kapag walang pananagutan ang maling gawain, maaaring mauulit ito ng mauulit. Kaya sa mga magulang, guro at nakakatanda, mahalagang maging mabuting halimbawa tayo. Ang respeto, disiplina at tamang asal ay hindi lamang itinuturo sa salita, kundi ipinapakita sa gawa. At sa mga kabataan, tandaan ninyo, ang tunay na tapang ay hindi ang paggawa ng masama. Ang tunay na tapang ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Maging gabay tayo sa isa't isa upang makabuo ng mas mabuting kinabukasan para sa susunod na henerasyon.